Ika-36 na kabanata, ang unang suliranin. Mga tauhang nabanggit sa kabanata. Talasalitaan. Excomulgado. Pagkakatiwalag sa simbahan. Dalisay. Puro, tapat, malinis. Ikondena. Usigin. Isakripisyo. Ipagpakasakit. Mag-abuloy. Magbigay. Magdalantao. Magbuntis. Mapatahan. Mapatigil. Nawalan ng ulirat. Hinimatay. Hindi inaasahan ang pagdating ng Kapitan General sa tahanan ni Kapitan Tiago, kaya't naging abala ang lahat ng naroroon. Samantala, labis na nalulungkot si Maria Clara at hindi niya pinakikinggan ang mga payo ni Tia Isabel at Andeng. Ang kanyang paghihinagpis ay bunga ng balitang ekskomunikado ang kanyang kasintahang si Crisostomo. Dahil dito, ipinagbawal ni Kapitan Tiago na makipagkita siya kay Crisostomo hanggat hindi pa natatanggal ang parusa ng simbahan. Umalis si Kapitan Tiago patungo sa kumbento matapos siyang ipatawag. Samantala, sinubukan ni Tia Isabel na aliwin si Maria Clara at iminungkahi na sumulat sila sa arsobispo at magbigay ng malaking halaga upang mapatawad si Crisostomo. Ayon sa kanya, madaling maaayos ang sitwasyon dahil nawala lamang sa sarili si Padre Damaso. Si Andeng naman ay nagboluntaryong humanap ng paraan upang magtagpo sina Maria Clara at Crisostomo. Sa gitna ng kanilang usapan, dumating si Kapitan Tiago at ibinalita ang utos ng praile na sirain daw ang kasal ni na Crisostomo at Maria Clara. Ayon kay Padre Sibila, hindi dapat tanggapin si Crisostomo sa kanilang tahanan at hindi na rin kailangang bayaran ang utang ni Kapitan Tiago kay Crisostomo na nagkakahalaga ng 50,000 piso. Dahil kung hindi, pati ang kanyang buhay at kaluluwa ay mapapahamak. Sinikap ni Kapitan Tiago na pakalmahin si Maria Clara at sinabi niyang ang ina nito ay minsan lamang niyang nakitang umiyak noong ipinagbubuntis siya. Dagdag pa niya, may isang kamag-anak si Padre Damaso mula sa Europa na maaaring maging bagong kasintahan ni Maria Clara. Ngunit sa halip na sumagot, napailing lamang si Maria Clara, nagpatuloy sa pag-iyak at tinakpa ng kanyang tainga. Nagalit si Tia Isabel at binigyang diin na ang pagpapalit ng kasintahan ay hindi katulad ng pagpapalit ng damit. Iminungkahi ni Tia Isabel na sulatan ng arsobispo, ngunit sinabi ni Kapitan Tiago na walang saysay ito dahil praile lamang ang pinakikinggan ng arsobispo. Hinimok naman niya si Maria Clara na huminto sa pag-iyak upang hindi mamugto ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, dumating na ang Kapitan General at unti-unting napuno ng mga tao ang tahanan ni Kapitan Tiago. Agad namang nagtungo si Maria Clara sa kanyang silid at taimtim na nagdasal sa mahal na birhen. Ilang sandali pa, pumasok si Tia Isabel at ipinaabot na nais siyang makausap ng Kapitan General. Dahil dito, agad nag-ayos si Maria Clara at lumabas ng kanyang silid.